Saan ka nakakita nagpapasa ng 6.352 trillion pesos panay blanco ang bicameral conference committee Ayan, si report? Atty. Vic. Kung magsalita ito, totoo. Nakikinig ako dito. Marunong, bright talaga. Marcoleta yan eh. Habulin ang utak ng Marcoleta. Hindi ko kaya habulin. Totoo yan. Kaya sabi ko itong mga ganito na tao, kailangan kaibiganin mo na lang. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ay Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, today is February 16, araw ng linggo. Uy! Linggo, happy weekend para doon sa mga linggo dahil yung mga viewers natin ay nasa abroad, baka hindi pa linggo sa kanila, Sabado pa lang. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Unang-una syempre nagpapasalamat ang inyong lingkod dahil sa pagsuporta, pagtutok at pagtangkilik nyo dito sa channel natin sa Joe Malone TV, lalo-lalo na yung mga viewers natin abroad. Pati na rin yung viewers natin sa lokal sa Pilipinas. Isang attendance check po muna tayo dyan mga kayon. If you're watching from Sweden, Illinois, Chicago, Hong Kong, Japan, sa Pilipinas, Cavite, Dagupan, Bulacan, Pangasinan, Tarlac, Mindoro, etc. Paki-comment dyan sa baba kung saan yung area nyo. Diba? Kasi nakaka-proud being a political blogger just like us na pag kami nag-comment dyan, watching from Sweden, Illinois, di ba? Nakaka-proud kasi kahit hindi man ako nakakarating doon physically, yung vlog natin ay nakakarating na doon at napapanood na. Kaya okay na, sarap sa pakiramdam. At ang layo na nang inaabot ng mga video natin. At yun ay salamat sa inyong lahat, siyempre, di ba? Sa suporta, pagtambay, pagtangkilik, panonood dahil naniniwala kayo na kailangan natin itong pag-usapan at higit sa lahat, kailangan bosesan. PDP, vote straight, laban tayo mga kayo na. PDP, laban, vote straight. Yan ang pinopromote natin dito sa ating channel. Kaya kung ikaw ay DDS solid supporter at talagang pinaglalaban mo na talagang si VP Inday Sara at ang mga Duterte, nasa tamang channel ka. Paki-like and share itong video natin at kung bago ka sa channel natin, napadaan ka at nakita mo dahil maganda yung title, pakisuportahan mo po ang Joe Malone TV. Mag-subscribe po kayo at i-click nyo yung notification bell tapos piliin nyo yung all. Dahil marami tayong i-upload para may notification ka na nag-upload ako ng bago. Araw-araw, meron tayong upload, meron tayo ditong reaction, meron tayong sa mga campaign rally, pupuntahan din natin yan. Meron akong exclusive na interview bukas kay Isko Moreno. Abangan nyo yan sa channel natin at exclusive yan. Nakakausap na natin at naimbitahan naman na pagbigyan naman yung invitation natin na magkaroon tayo ng exclusive na interview kay Yorme Isko Moreno. Maraming salamat sa mga suporta nyo. Huwag din kayo mag-skip ng ads. Suportahan nyo kung ano yung suportahan nyo na ipinapakita nyo kay VP Inday Sara, suportahan nyo din yung mga DDS vlogger, lalo-lalo na yung mga solid na hindi naninimbang, hindi sumasayaw sa linya, na talagang nag-i-stand na sila just like what I am telling you for the past few months, few days na talagang eto na tayo. Eto na ang stand ko. Duterte, kahit 2016, 2019, kay Yorme Isko Moreno, hindi pa rin tayo nawala kay Duterte. 2016, nung pagkaupo niya, lumaban na tayo kahit paano. Yun nga lang, iba pa lang ang content natin. Pero alam ko sa puso ko na talagang DDS at si Duterte na ang siniportahan natin simulat sa pool. Okay? Umpisahan na natin to, yung speech ni Duterte nung PDP campaign rally. Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Intervals, interspers. Ito kaya ng Mindanao. Actually, hindi na ako nagluluko. Parang, kung ano kaya sa Davao, kindly drop by our place. Si Bongo, si Bato. Si Bongo kasi mayaman talaga to. May printing press. Walang problema nito sa propaganda. Pinagkamalaki yan sa Mindanao. Printing press niya.
Kung sabihin mo lang na kalahati nito kaya niya, kaya niya. Sagutin mo na, Bong. Huwag kang mahiya. But seriously now, magabi na. I'd like to remind again everybody that, the democracy was really conceived by our forefathers to be one that is really working. Kaya nga may demokrasya because there is a periodic election. The president, you served there for about 6 years in Aliska, another one. And for the mayor and the rest of these guys of government. Talagang election. Mabuti yan. So it is intended. Ang mahirap kasi, may mga politiko na medyo may mentality na mga gangster yung papasok. Huwag ninyong ano yan. Paski sa ating grupo, lalo na yung magdala-dala ng armas, tapos walang mangyari niya, sisirain lang ang bayan natin. Look for somebody na talagang would stand for what is right and what is really just. Yan ang talaga kung kilala ko lahat itong mga tao na ito. Urang ano ito. At least may lalo na ito si Tony Marculeta. Ay, grabe yan. Parang pare ito eh. Ito. Nagkamali ito ng trabaho. Pare, sana ito pero iglesia. Pastor na lang. Kung magsalita ito, totoo. Nakikinig ako dito. Marunong, bright talaga. Marcoleta yan eh. Habulin ang utak ni Marcoleta. Hindi ko kaya habulin. Totoo yan. Kaya sabi ko itong mga ganito na tao, kailangan kaibiganin mo na lang. Baka may kwento mo ito sa korte, putang ina baga, ilang paso ka. Kunting awa naman. Attorney Lambino. Yan, Lambino. Yun ang talagang Attorney din yan. trabaho ito sa PDP. A very patriot man. Talagang naghintay lang sa panahon niya. Actually, he has been there for so long a time helping PDP, helping the candidates, asking nothing in return. But he has been there. Kaya ni Jun Ibasco. Yan si Jun Ibasco, yan ang noon pa, noong na mayor pa ako, siya na yun, hanggang naging presidente ako. Alam mo kung bakit si Jun Ibasco? Jun, isabi na natin ang totoo. Dumating na ang panahon. Okay? Ako isang prosecutor. I was a prosecutor. Yun ang Nakakamiss si trabaho ko. Tatay Tigo. One day, kung sila Colonel Stares, yung mga Philippine Constabulary, parang nagpuplenom ito sila sa Tunod Cotabato. Ginapang ng mga sundalo, nahuli sila. So ako yung fiscal ina-assign pagka ganun. Takot yung hindi rin na ako magyabang. Takot yung mga fiscal mag-handle ng rebellion, pati yung mga krimen na, no? So, pinapasa sa akin sa chief. So, ako nag-iimbestiga. Sabi ng na may nahuli daw marami.
marami. Madre pa ata. Nagsambahan. Mga mabigat na sa Mindanao. Yung mga komunista. Nahuli na sila. Nung pumunta ako sa kampo, sa polis, tinuturo yan yan nila. Opo lang. Sabi ng mga gago, Mayor, ngayong gabi, huwag mo na lang ilista-lista dyan yung investigation. Bigyan na lang na walang nangyari sa operasyon namin. Kasi papatay sabi ito. Dalawang pare yun, Father Tison, pati Father Imag. NPA talaga yun. NPA talaga. Huwag na tayong magdrama. So, gustong ganun na ng sabi ko, gago, pare yan. Ano yan? Damay pa ako na yan. Imbestiga ka ng imbestigahin mo yung totoo lang. So, na-detain siya. At yung one day, nalaalap ninyo yun, inutos ni Gore Aquino, release all political prisoners. Talagang pinawalaan lahat ng komunista, pinalabas sa kulungan. Si John, isa. Wala sila mapunta bago. Sabi ko sa organization, kasi hinawakan tao eh. Paano mag-organize, paano mag-ganon. Pag ganyan yung mga pare na mag-ano, talagang kung sponsored ng mga pare yan, matindi yan. Kasi sanay sila sa organization. So, kinuha ko yan. From then on, mayor, congressman, tapos presidente. 30 years ago. So, ganun ba yun? 25, 30 years. Gala. Pagka si Tatay Digong talaga, yung nagsalita, walang walang boring no? Nakakamiss yung ganitong klaseng speech ni Tatay Digong. Pagpasensyahan nyo na lang yung video, may nakita ako magaganda, kaso baka makapiright tayo eh. Alam mo naman, pagka mga video na galing sa mga mainstream media o kaya yung mga may pangalan na, pagka kinuha mo, ginawa mo na reaction. Kaya minsan iniba natin yung boses, kina-copyright strike tayo. Kaya eto muna, yung mga pantao. Yung mga tao talaga na kumuha, mga nagbi-video na gamit ang cellphone lang. Yan, medyo less copyright strike yan, di ba? O ito, tignan natin yung nakapost na to. Nakita lang natin to sa social media. Larry Gadon. This is an insult to PDP proclamation. Nakakaawa na nakakatawa. Wala kayong tao, mga paid vloggers lang ang nanonood sa inyo. Secretary Larry, 'di ba? Yan ang isa sa mga kilala na 'to di ba? Kilala na 'to kahit noon pa na ganyan talaga ang niyan. Maraming ang comment diyan, talagang binash nga diyan sa comment na yan. Maraming nagsasabi na kesyo na kaya ka nga na disbar, yung mga ganyan-ganyan. Ito, panoorin naman natin. Pero Larry Gadon di ba? Panoorin naman natin si Atty. Vic Rodriguez. Ito medyo malinaw-linaw. Dahil yung kanina medyo malabo mahirap pagka, gaya ng sinabi ko, pagka masyadong mahaba, nadetect ni YouTube. Baka copyright strike tayo. Spokesman during the Ito na. 2016 vice presidential race and election on protest thereafter. He then served as campaign manager of BBM during the 2022 presidential election and subsequently became the executive secretary of the Philippine government.
He left, however, when the new administration reneged on the UNITEAM. Ituloy ang pagbabago. Yan. He did not like and opposed the corruption going on. He was vilified for unfounded allegations which he corrected in his book, The Kingmaker, and the subsequent appearances before media and public. The most popular of which was Karen Davila's Tapatan on ABS-CBN, garnering almost 2 million views. He was an original co-founder of the Hakbang ng Maisog, which stood behind Vice President Sara Duterte and former President Rodrigo Roa Duterte as the genuine opposition to the abuses and malgovernance of the BBM administration. His advocacy revolves around the same calls of Maisog, which are transparency, accountability, peace, and security. The rest, as they say, is now history. Let us all welcome, ladies and gentlemen, Atty. whom Vic. our party chairman says, walang talo, matalino, mabait, honest. Ang tunay na maisog na oposisyon sa Senado, number 56, Attorney Vic Rodriguez. Husay ito. Uy, may sounds. Hinaan ko lang May sounds, may sounds. Tanggalin mo na yung sounds. Ay, walang mic. Yan. Maraming salamat. Yan. At magandang hapon po sa ating lahat. Sa ating ginagalang, rinerespeto at hinahangaan kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa inyo pong lahat dito sa loob at labas ng bulwagang ito. Sa lahat ng Pilipino na nakasubaybay, marami pong nagla-live ngayong araw, yung ating mga kasama sa opisina, sa bahay, sa sasakyan, sa trabaho, sa eskwela. Ganon din ho sa mga Pilipinong overseas Filipino workers at migrants saan mang panig ng mundo. Tanggapin po ninyo ang aking pagbati at paggalang ngayong hapon. Ako po ay nagpapasalamat at ako'y gabilang sa inyong programa ngayong hapon. Salamat kay Pangulong Duterte at ako'y isinama dito sa tinatawag nating Duterte Senatorial Candidates. Independent kasi to eh. Pero ngayon kasama na siya sa PDP. Tumugon po ako sa hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon upang labanan at ilunsad ang gera laban sa korupsyon. Ang war on corruption na aking pinamumunuan is not just a campaign slogan. Nalalaman ko kung paano labanan ang korupsyon. Linabanan ko na sila minsan nung ako ay nasa Malacanang at pinagpapatuloy natin ngayon. Nag-file po tayo ng kaso kamakailan. Linabanan natin yung anomalous, illegal, immoral, invalid, and unconstitutional and criminal 2025 budget. Yan. Saan ka nakakita nagpapasa ng 6.352 trillion pesos panay blanco ang Bicameral Conference Committee Ayan, si report? Atty. Vic. Sinasalaula tayo ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Maraming nagsalita bago sa akin at nababanggit ang salitang suka. Yan. Alam ho ninyo, ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto. Yes! Hindi man po ako
gumagawa ng suka. Subalit, nung ako ho ay bata, maraming beses din naman akong nautusang bumili ng suka ng aking ina. At wala pong nakakahiya doon. Sapagkat bagamat ako ho ay nakabili ng suka ng maraming ulit at nautusang bumili ng suka ng maraming ulit, may diploma ho ako at nakapagtapos ako ng kolehiyo. Meron akong diploma at nakapagtapos ako ng abogasya. At higit sa lahat, meron akong certificate na nagpapatunay na ako ay isang ganap na abogado. Kaya ako ay natutuwa kung ito man ang Team Suka. Isa po akong proud member ng Team Suka. Galing. At atin pong lalabanan ang Team Sinusuka. Team Sinusuka. Labanan natin ang mga mambubudol. Nagalit na rito si Attorney Vic eh. Mapipikon ka talaga sa Sabi ni Konsehal kabila. Rani Ludovica, labanan ang team. Tutungo tayo mamaya dyan. Alam ho ninyo, tinanggap ko ang hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon. Ang tunay at maisog na senador ninyo sa Senado. At bilang senador ninyo, atin pong lalabanan ang korupsyon at sisimulan po natin yan sa pagbabantay taon-taon sa ating national budget. Yan. Hindi tayo papayag na pupunuin ng korupsyon ng pork barrel ng akap ng AIX. Yan ang tama. Babantayan natin taon-taon ang ating national budget nang sa ganon, hindi na magkaroon ito ng 28 blanco at nauwi sa tinatawag nating GAA. Subalit bilang senador ninyo, kailangan ko po ng katulong. Kinakailangan kong makasama sa tulong ninyo ang isang veteranong mangbabatas, matapang, magaling. Dalhin po natin sa Senado si Senador Attorney Dante Marcoleta. Yun. Lupit. Yan ang malupit. Grabe combination ng At hindi lamang po PDP. isa, kinakailangan pa nating magsasama ng isang veteranong abogado. Matagal na hong naglingkod dito Lambino. sa mababang kapulungan. At minsan ding naging Chief of Staff sa Senado. Ang matagal ko ng kaibigan, dalhin din natin sa Senado kasama kong magbabantay ng tao ng budget, si Senador Attorney Raul Lambino. Lambino. At bukod po sa pagbabantay ng ating tao ng budget, makailang beses ko na rin pong napaliwanag at nailahad sa inyo. Bilang senador, akin pong aamyendahan ang tinatawag nating plunder law o Yan. yung batas laban sa pandarambong. Sapagkat hindi po makatarungan na habang tayo'y nagsasagawa ng proclamation rally ng Duterte senatorial candidates ngayong maghapon, habang tayo'y ninanakawan, hindi tayo makapagsampa ng kasong plunder sapagkat hindi pa umaabot sa 50 million pesos ang ninanakaw ng mga tulisan diyan sa Kongreso. Bilang senador ninyo, aamyendahan ko ho ang plunder law o yung batas laban sa pandarambong. 1 million. Yung threshold na 50 million, ibababa po natin ito sa 1 million pesos. Putya, ang dami makukulong yan. Subalit, kagaya rin po ng ipinakita kanina, bilang principal author, kinakailangan ko rin ang mga kasama Yan. sa Senado.
kinakailangan nating kasama na hahabulin ang mga magnanakaw sa Malacanang. Kinakailangan natin ibalik ang aking makakasama, ibalik natin Bato de la sa Rosa. Senado, Senador Bongo! Si Bongo. At kaparehas din po ng kanyang advokasya, ipinakita niya kanina doon sa video message niya yung tinatawag niyang Exhibit A, yung KOJC. Nakikita natin kung anong inam pag walang korupsyon, kung lahat ng pera ay ginagamit Ganda ng at lineup ng napapatupad PDP. tama. Sa Senado, kinakailangan ko rin ng kasama upang amendahan ang plunder law at kinakailangan nating dalin sa Senado si Senador Pastor Apollo Yun. Kibuloy. At pag na-amendahan po natin ang plunder law, isasabatas ko po ang pagbabalik ng death penalty sa lahat na magnanakaw sa pera nating mga Pilipino. At hindi pa ho nabubuo dyan ang Duterte senatorial candidates. Pag nagawa na po natin yan, meron na tayong pagbabantay sa budget, meron na tayong pagbabantay at pag-amenda sa plunder law, ang pagbabalik ng death penalty, lalabanan din natin ang muling paglaganap ng illegal na droga. Yun. Yun ang dapat, di ba? Nawala. Nilang linilihis. Din ho kanina, siyempre, kinakailangan din natin ng mga kasamang abogado. Sapagkat laban sa illegal na droga, dapat ang parameters ay all within the Constitution and within the rule of law. Dalhin po rin natin sa Senado ang aking kaibigan, ang aking amigo, si Attorney Senator J.B. Hinlo. Nabanggit din ho kanina na ito'y mabait, subalit matapang din sa totoong buhay. Dalhin din po natin sa Senado, lalaban sa illegal na droga, si Senador Philip Salvador. And last but not the least, tulungan din po natin ang bagong abogado, Bimi ang Bondoc. bagong kasal, ang bagong senador, Senator Attorney Jimmy Bondoc. Ito po ang bumubuo ng Duterte senatorial candidates. Tulungan niyo po Lakas. lahat kami mga ampanya, tulungan Lakas. niyo po tayo lahat na mapunta sa Senado. Ang issue po natin ngayon ay ang maanumalyang 2025 budget. Subalit pilit nilang linilihis kung kaya't puinersa nilang ipasok itong unconstitutional na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sinasabi kong unconstitutional sapagkat pinangalanan nila itong verified impeachment complaint. Alam na mga abogado rito, pag sinabi mong verified, dapat ito'y nabasa mo, ito'y base sa iyong personal knowledge, o dili kaya'y base sa authentic documents. Pinagyayabang nila 215 signatories. 215 signatories. Trinabaho nila ng 7 oras. You have to help me do the math. Kung tayo'y magbabasa ng 32, 33-page complaint, kada tao kinakailangan ng 10 minuto. Sa loob ng 1 oras, 6 na tao lamang ang makakapagbasa at makakapag-unawa ng complaint na yan.
Galing. 6 na tao sa loob ng 1 oras, i-multiply mo ng 7. 42. 42. 42 lamang ang maximum na makakabasa at makakaintindi ng verified impeachment complaint na yan. Saan galing ang 215? Pagbigyan na natin sila, siguro'y matatalino at sadyang henyo sapagkat yung blanco na uwi sa 6.352 trillion pesos budget. Kung makakabasa po ay 2 mambabatas kada 10 minuto, meron lamang pong makakapirma at makakaunawa ng 12 sa loob ng 1 oras. And again, you have to help me do the math. 12 times 7 hours, it will only give you what? 84. 84 congressmen na nagbasa, naintindihan, naunawaan, base sa kanilang personal knowledge o di kaya ay authentic public documents. Saan galing ang 215 signatories? Sa ayuda at sa akap at sa pork barrel. Kaya ngayong eleksyon, we should all understand what is at stake for our country this midterm election. Ninanakaw na ang pera nating mga Pilipino. Nagbebenta ng 25 toneladang ginto. Hindi sinasabi kung sinong bumili at magkano ang pagbebenta nito. Pati ba naman ang posisyon ng pangalawang Pangulo na nakawin pa rin ng Marcos administration? Kaya importante, mahalaga na tayo'y nagkakaintindihan. Let us protect the 32 million Filipinos who legally, constitutionally, Galing. lawfully, and democratically elected Vice President Inday Sara Duterte para ating maging pangalawang Pangulo. Mga kayon, pasensya na kung medyo nade-delay-delay yung mga audio ni, dahil galing to sa PDP, talaga nga nagde-delay-delay. Pero ang lakas, no? Lakas ng lineup ng PDP. Ang lakas ng ilan yung attorney dyan, ilan yung magagaling, ilan yung mga veterano dyan. Naniniwala ako na itong PDP laban, ito yung dapat na pumasok sa buong Senate. Sana straight, no? Sana lahat makapasok. Talagang ito ang magbibigay ng ginhawa sa Pilipinas. Talagang ramdam ko yan. Mga kayon, maraming salamat. Nasa kamay natin kung sino yung papaupuin natin sa May 12. Sana i-consider nyo yung PDP, lalo-lalo na yung mga bagong pasok sa atin dito. Sobrang lakas ng lineup na to. Itataya ko yung channel natin dito.